Magandang araw po sa inyong lahat mga karibin natin at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At ito nga mga karibin natin, sindikato, nako, nga sa Malacanang pinangalanan na. Nililimas na ang pera ng bayan. Yan mga karibin natin ang ating alamin. Mula po rito sa channel ni Taong Kalye, yan, mga karibin natin nasa description ko ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo kay Taong Kalye at kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-upload sa nating reaction video. At eto na nga, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng reaksyon ang balitang ito. Eto na po. Tapusin na natin to. Dahil, Diyos mio, ano pa ba? Ang dami-dami nyo ng pera. Ano pa bang kailangan ninyo? Yan, si Mel Robles at si RJ Nieto. Si Mel Robles ang nagsusupply ng pera. Kaya siya nasa PCS ko. Bakit ko alam? Ito si RJ Nieto, nung election, sinabi niya sa akin, magpa-appoint ka. Baka pwedeng maging MECO ka na lang. Sabi ko, bakit MECO? Kasi daw ang MECO ay hindi na-audit. Yun na talaga ang goal nila. Magnakaw ng pera, magkasama ka sa nangangamkam RJ Nieto. So, hindi naman ako naniniwala na may gobyerno. So yan mga karibin natin, liwanagin lang po natin, no? Ito pong pinapangalanan ni Mrs. na Arjen Nieto, mga karibin natin. Si Thinking Pinoy po yan, mga karibin natin, no? Para po sa hindi po nakakaalam, siya po si si Thinking Pinoy. May channel po yan, no, sa YouTube at saka sa Facebook, may page po yan si Thinking Pinoy. Yan mga karibin natin, no? Gobyernong 100% malinis. True. Pero naniniwala akong may gobyernong garapal, hestas, hudas. Oh. Alam lang ang mga nalalaman namin ni Maharlika na yung iba hindi pa pwedeng ilabas kasi nga yung mga madadamay. Masusuka kayo sa kaputahan ng gobyernong ito. Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Ang Black Ops ni Lisa, ang team niya dyan, si Mel Robles at si RJ Nieto. Si Mel Robles ang nagsusupply ng pera. Kaya siya nasa PCS ko. Lahat ng gustong sirain ni Lisa Marcos, kayo ang ops. This is the greatest con man. It's Thinking Pinoy, Ray Joseph Nieto. Sabi ng mga tao, bakit si RJ? Kasi So yun nga po mga karibin natin, nakakapagtaka, no? Simula po nang umupo ang administrasyong ito, mga karibin natin, halos buwan-buwan po may nananalo sa loto. Di ba? Palakpakan po natin. Napakaswerte po ng ating bansa, mga karibin natin. At araw-araw ay buwan-buwan, mga karibin natin, may nananalo po sa loto, no? O, taya na po kayo. Joke lang mga karibin natin, Ang gusto ko lang ipalabas dito mga karibin natin, di ba? Parang magdududa ka rin at magtataka ka, di ba? Kasi sunod-sunod po yung nananalo, parang hindi na papatid mga karibin natin, no? Kasi alam ko po kung sino ang mga nagpa-planning behind this. Ang inner circle ni Lisa Marcos, ang specific na kasama dyan ay si Mel Robles at si RJ Nieto. Yan ang nag-ooperate. Alam yan ng mga businesses, alam yan ng media, na pag si Mel Robles na ang lumapit sa kanila, ibig sabihin, there is something. Maghubaran na tayo ng maskara eh. Tapusin na natin to. Dahil, Diyos mio, ano pa ba? Ang dami-dami nyo ng pera. Ano pa bang kailangan ninyo? Yan ang nagpa-planning. Yan ang gumagawa ng Black Ops. Yan ang Black Ops team ni Lisa Marcos, si Mel Robles at si RJ Nieto. Okay, maniwalang nag-aaral lang yan. Most of his time is being used in order to conspire and to do bad things to other. And I know that RJ Nieto, dahil yung isa, lumapit sa akin at sinumbong. Kasi yung plano nito, sinabi ni Maharlika, plano na nila na yung mga nakapaligid kay Duterte ay unti-unting
Pababagsakan. Pababagsakin. O, di ba yun naman ang nangyari? Sinasabi niyo fake news. O, paano naging fake news si Maharlika? Eh, nakita niyo naman nangyari lahat ng sinabi niya. Ang Black Ops ni Lisa, ang team niya dyan, si Mel Robles at si RJ Nieto. Si Mel Robles ang nagsusupply ng pera. Kaya siya nasa PCSO. Bakit ko alam? Ito si RJ Nieto, nung election, sinabi niya sa akin, magpa-appoint ka. Baka pwedeng maging MECO ka na lang. Sabi ko, bakit MECO? Kasi daw ang MECO ay hindi na-audit. Audit. Yeah, I remember that. Hayop talaga, no? Sabi ko, bakit ako magpapa-appoint sa MECO dahil hindi na-audit? So parang, yun na talaga ang goal nila, magnakaw ng pera, magkasama ka sa nangangamkam RJ Nieto. So ganun na yung conditioning. Sabi ko, wait lang, parang, bakit gusto niya ako magpa-appoint sa MECO para mamkam? Kasi nga daw hindi na-audit. So, pwede ka dyan. Tapos sabi pa niya sa akin, USEC, pero wala namang, sabi niya, wala kasing budget. Pero nandyan naman si Mel sa PCSO. Ibig sabihin, si Mel kay Mel manggagaling ng pera, yan ang Black Ops nila, si Mel Robles and si RJ Nieto. That is the truth of it. No? At, kaya ko alam, because, I was there in the compound, no? Ano ba namang compound yun? Eh, kaano-ano ka ba ni Lisa Marcos at meron ka? And, in relation dun sa expose ko kanina bago tayo mag-vlog na mismo yung taong naka-witness na narinig niya si Lisa na sinabihan si Mel na, ikaw na bahala sa PCSO sa kukubrahin natin. Ay, may sinabing ganyan kay... Yeah, yung may sinabi. ahas mo. Yung puting Puting ahas. ahas ko, yeah. Pero ako, alam ko na yan, bago pa mag-election, April yun, kailan may mahal na araw ng 2022, April, di ba? April, alam ko na ng PCSO si Mel Robles. Alam ko, si RJ, ang appointment niya is presidential assistant on political affairs. Dinemand niya yun. Hindi yan in-offer sa kanya, dinemand yan ni RJ Nieto. So now, kaya nga they're already deep in the shit, no? These two people. Yeah. Kaya hindi ito babaliktad. Pero mas mabuti nang alam ninyo kung sino ang nasa Black Ops ni Lisa. It's Mel Robles and RJ Nieto. Wala nang iba. So, ang ano talaga dito sa mga to is, hindi naman ako naniniwala na may gobyernong 100% malinis. True. Pero naniniwala ako may gobyernong garapal, hestas, hudas. Ito yun. Gobyernong ito. Kung alam niyo lang ang mga nalalaman namin ni Maharlika na yung iba hindi pa pwedeng ilabas kasi nga ang mga madadamay, masusuka kayo sa kaputahan ng gobyernong ito. Alam ni Maharlika itong kwentong to 2022 pa lang. Kaya nga kaya itong si Maharlika, alam mo Maharlika, nakakarating sa akin yung sinasabi mo kay Nay Perlos na, uy, si Sas nandiyan pa sa Pilipinas, baka tamnan niya ng kaso, baka tamnan ng droga. Nag-aalala talaga ako sa inyo. Nag-aalala ako, alam mo yan, di ba? Gusto lang naming maging extremely wealthy katulad mo, RJ Nieto, ginaya ka namin. Ikaw na rin nagsabi, RJ Nieto, noong December 2019. Nung pinilit mo akong bumalik mag-vlog, kasi nag-ano ako noon nag-deactivate ako noon dahil ngayon yung nilulusob ako ng mga followers ko at ayun yung sa may toilet issue ng trans. Petty. Yeah. And then sinabi niya sa akin, bumalik ka dahil kailangan ka sa social media. And I thought you are that kind of person. RJ Nieto. Ray Joseph Pengson Nieto. I thought that you're that kind of person. Ikaw yung pumalik tapos nag-post ka pa. Basahin niyo yung post niya nun. Ang title ng post niya, Salamat Maring Sas. At sinabi mo pa, RJ, ganito ha, kung we only played our cards well, we, both of us, could have been multimillionaires. I think malinaw naman kung sino ang multimillionaire. Yeah. Kung sino ang, I'm not gonna say na I'm really poor, no, but I'm not rich. I am someone who lived, a day-to-day existence, no? Okay ako, hindi ako yung nagugutom sa isang araw, no? Pero I'm not a multimillionaire. I'm not even a thousandaire or whatever. Yeah. Siya na nagsabi, di ba? Na if we only played our cards well sa social media, we could have been multimillionaires. So, sino yung multimillionaire? Ikaw yan, RJ, saka si Mel Robles. So, yan mga ka-review natin talagang nagkakalaglagan na nga po mga ka-review natin, no? Kasi, diba,
Si Miss Sas, mga ka-review natin, siya mismo patunay na talagang ino-operan sila ng mga posisyon, mga ka-review natin, pero hindi po nila tinanggap. Kasi nga po, nalaman na po nila, di ba? Na ganito yung mga kalakaran, no? Sindikat. Diyan sa ating gobyerno. Oh. Eh di nagkakabukingan na ngayon, mga ka-review natin, at isa pa itong pulboronic video, mga ka-review natin. Ano po ang inyong masasabi dyan? Kung totoo man yung pulboronic video na yan, mga ka-review natin, meron po tayong pulboronic president, ganun po ba? Di ba? So, kung meron po tayong pulboronic president, mga ka-review, ano po ang inyong opinion dyan? Ha? Well, ako, mga ka-review, it's not good. Yeah? It's not good for themselves, di ba? Maging sa ating lahat, sa ating bansa, hindi po yan maganda. Bakit po? Kasi malalaman at malalaman po yan ng buong mundo. Ngayon, kasi di ba, travel ng travel po yung ating Pangulo. Pag yung video na yan, mga ka-review, kumalat, yari na. Bakit? May maniniwala pa ba sa ating Pangulo pag nag-travel siya, di ba? O baka sabihin lang, baka questionin pa siya, di ba? Yung credibilidad, di ba? Mga ka-review natin kung magta-travel pa siya. Well, good news din po yan kasi hindi na po siya magta-travel. Less na po yung expenses ng ating bansa. Diba? Ang bad news lang, yun nga. Baka pag nagsalita po ang ating Pangulo sa mga susunod na speech niya. For example lang ito, mga ka-review natin at opinion lang po ito. Baka po wala na pong maniwala sa kanya. Diba? Dahil mawawala po yung kanyang credibility. Kasi, di ba, linabanan po yan ni dating Pangulong Duterte. Tapos, isa pala siya sa mga ganyan. Well, anyway, mga karib natin, hindi ko pa rin naman napapanood yan, no? Kasi hindi pa naman nilalabas, you know? Sabi nga ni Miss Sas, sa mga dapat lang makapanood muna ng videong iyan, no? Yung pinadadalhan, mga karib natin. Sana po ma-upload na po yan, no? Para malaman po ng buong mundo kung ano ba talaga yan, di ba? Kung yan ba ay dapat paniwalaan ng taong bayan? Kung yan ba ay marites lang, di ba? So dapat mapakita po nila. Kayong dalawa ang black ops ni Lisa Marcos. Alam yan ng mainstream media, alam yan ng mga businessman, lahat ng gustong sirain ni Lisa Marcos, kayo ang ops. Millionaire sila dahil sa pera ninyo, mga kababayan. Taxpayers man. We're still, hoping na talagang, maimbestigahan ito itong mga revelasyon natin. Sana hindi ito i-ignore. Mahaba pa yung investigasyon Siguro So yan, mga ka-review natin, posible ba? Ito, tanong lang ito, mga ka-review natin. Posible bang yung administrasyon ngayon, yung may pakana, yan sa pagtatanggal, pagtatanggal na lang. Hindi ko kasi alam kung anong yung term talaga na gusto. Kasi bawal, baka tayo. Diba? Pagtatanggal ng mga social, mga Facebook account, yan Nina Mamaharika, Miss Sas, at Sir Banat Bay, yan mga ka-review natin. Ito bang gobyerno na ito? Kasi alam naman natin itong mga sikat na vloggers, mga ka-review natin, di ba? Marami po ang nanonood sa kanila. At sabi nga sa last vlog natin, mga ka-review natin, baka ito po ay prevention doon sa sinasabing pagpapakalat ng pulboronic video. Yan posible rin, di ba, mga ka-review natin, kasi biglaan bigla silang tinira. Biglang dinedo po yung kanilang mga Facebook pages. Well, anyway, mga ka-review natin, ano man po ang inyong reaksyon sa naging balitang ito, no? Ganito po sila kasama, yan Talagang may talaga.
may sindika, 'di ba, sa gobyerno. O paano natin hindi maano diyan, no? For example na lang po sa sa loto, 'di ba? Palaging may nananalo mga ka-review natin. Kaya yung iba na na papaisip tuloy na may sindika dito sa gobyerno, 'di ba? Kasi isipin mo buwan-buwan meron. Tapos eto pa, mga ka-review natin, laging binabalita, no? Sa Facebook page po ng Gemini 7, mga ka-review natin, palagi po nilang pinopost, no? Kahit walang nananalo, pinopost pa rin nila. Sinasabi lang nila na wala pang nananalo ng 500 million, ganyan na. Tapos after that, mga ka-review natin, ilang araw lang pupost ulit sila, oops, may nanalo na. Loan better. Nako, talaga naman well, anyway, mga ka-review natin, ganyan siguro talaga. Maswerte po talaga ang mga Pilipino ngayon, di ba? Sa panahon po ni PBBM, mga ka-review natin, kasi isipin mo may nananalo ng loto. Palakpakan po natin yan. Kaysa naman sa wala, di ba? Di ba? Mas maganda na yung may nananalo kaysa sa wala. Ang problema lang, kasi diba? Well, anyway, gaya nga sabi ko kanina, mga ka-review natin, maswerte po talaga ang Pilipino ngayong sana swertein rin ngayong taon, di ba? Kung buwan-buwan, dapat weekly na po ngayon ang may mananalo. Well, anyway, mga ka-review natin, ano man po ang inyong reaksyon dito sa naging balitang ito? I-comment lang po sa baba para alam po ng ating mga kababayan ang inyong pong nararamdaman patungkol po dito, right? Kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At huwag din pong kalimutan mag-subscribe kahit taong kalye. Nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo, taong kalye. Maraming salamat po.